Welcome back to another vlog at meron na naman tayong online loan platform na pag-uusapan. Of course, yung loan app na to, sabi daw nagpapahiram ng up to 50,000 pesos daw. Yung pwede nyo ipahiram. Pero syempre, huwag tayo mag-expect na kagad tayo sa malaking amount. Yung offer nito can be as low as 1,000 pesos. Pero the question is it good? Napasilip ako sa loan app na to dahil ilang araw na tong nag-a-appear sa aking social media feeds, kahit na sa Instagram and sa Facebook. At meron po kasi siyang parang kapangalan. Kung hindi ka careful, syempre madadala ka when you see na mukhang registered siya ha. Ang valid ID lang naman yung kailangan niya sa'yo, simple cash out, stuff like that, digital review. Pero medyo matrabaho yung pag-apply dito. Kaya ipasilip po siya sa inyo para kayo makapag-decide kung talaga bang lalapitan. Kung gusto malaman kung okay ba yung loan app na to, ano ang naging experience ko, then keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at dito sinisilip natin yung iba't ibang mga online loan platforms dahil gusto ko kayong bigyan ng heads up para hindi naman kayo ma-shook, no, pag nakita niyo yung mga ads tulad dito. Kasi kung ads na yung pagbabasihan natin, mukha siyang promising. So this video is not sponsored. It is based on my personal experience, guys. And kung hindi nyo bet yung video na to or hindi nyo bet yung loan app na to, pero bet nyo yung lipstick ko. I-share ko lang sa inyo, guys, na ito po yung gamit ko. This is from MAC. Nabili ko siya sa Shopee on sale. Charot. Feel na feel ko rin yung pag... Na-sidetrack lang tayo, guys. Kailangan ko lang ng extra gig. At least hindi po cola yung sinishare kong link dito. Mayroon akong siningit na product link if you guys are interested sa color ng lips ko. Charot. So yun nga, nakita ko to. Ilang araw na to, guys, na padaan-daan sa IG, sa Facebook. Sabi ko, parang mukhang familiar yung letter P na yan. Yung pangalan ng loan app ay si Prima Fintech PH Online Lending Information. So napasilip ako, yung loan app na to is registered ba? Kasi pag chinek mo yung details, makikita mo yung registration ni Prima Fintech Lending Philippines, yung nasa SEC na website. Pero yung loan app na yan, sinasabi niya yung sa kanya is si Prima Loan, hindi yung ito. So yung totoong nakaregister, ayan po ha. So ano naman tong si Prima Fintech na to? At bakit ginagamit niya yung registration number? So nakakalito na, guys ha. Kaya it's so hard to really pinpoint kung bakit may gumagamit ng mga ganitong mga details. Ano? So, share ko na lang sa inyo kung anong experience sa pag-loan, pag-apply ko dito. So, ayun, din-download ko siya, guys. This loan app is nasa iOS lang pala. Sabi niyo parang sinasabi na parang siyang true, na parang akala mo kung hindi ka careful na ko. It feels like, at least to me, it feels like ginagamit niya lang yung credentials ni Prima Fintech Philippines Lending Corporation na siyang corporation behind Light Credit, Pocket, Peso Pocket, and Prima Loan. So, parang ibang nilalang, ibang species to si Prima Fintech na to. So, dapat nyo ba siyang lapitan? So, yung loan app na to ay hingi po ng mga iba't ibang permission sa cellphone, pati yung to track, activities sa cellphone mo, marites siya. And kailangan mo syempre agree sa kanyang privacy policy. Medyo magulo yung interface niya. Ewan ko sinong developer nito ha. So, pero sinasabi niyo competitive interest rates daw, no hidden fees, flexible credit limit. Pero wait, wag niyo munang i-download na to kasi guys, kahit sabihin pa niyang 50,000 pesos daw yung pwede niyang ipahiram, pero pagkatapos kong i-submit yung lahat na gusto niyang information na galing sa akin, 1,000 po yung kanyang offer. Well, sa totoo lang, okay lang naman sana magsimula sa 1,000. Pwede na rin yung pamasahe, pangtawid, pagpetsa di peligro, di ba? 2 days, yung ganun. Pero yung hindi maganda dito is, yung presentation niya ng loan niya, akalain mo guys, eto ha, parang questionable po yung kanyang, registration. Tapos, eto pa, may ganito pa siyang drama. So, pag kinlik mo yung check limit, yung ganon, then hingi po siya ng IDs, information, authentication daw, hingi siya ng IDs, ID number, given name, middle name, surname. Pero wag muna guys, alam ko nagmamadali na kayo malaman kung talaga makakauta dito. Pero take note na yung loan app na to ay hindi po basta-basta nagdi-delete ng account kasi I tried to delete my information and I get this. So yung ginawa ko, iniba ko na lang yung info ko sa loan app na to kasi ayoko meron silang record. Sana naman na iba. Pagkatapos kong nakita yung kanyang offer at dinilit ko yung, so ano pa yung mga hihingi nito? ID. So hingi po siya ng ganitong mga IDs. O, ayan. Pero medyo marami kang ilalagay dito, ha. So, sa huli, lumabas yung kanyang offer na 1,000 pesos kasi nakalock pa po yung ibang numbers. But, like I said, okay lang naman sana kung 1,000 yung initial offer niya kasi bago pa tayo dito. Pero yung hindi maganda dito, may feeling na kaagad ako na hindi mo to buong matatanggap. Nung nakita ko yung kanyang first, second, third, yung kanyang pa-installment, kasi dito halata 7 days.
Sinabi nyo pa 65% of your loan bayad na on your first term. So, 65%. Nagkaroon na kagad ako ng kutob guys na parang 650 lang yung matatanggap mo dito. And hindi nga ako nagkamali. So, kailangan mo kasi mag-submit pa na. So, patikim lang yan. Pasilip na yung sinasabi niyang 1,000. Na akala mo naman installments at yung totoong installment. Pero eto guys, kailangan mo kasi mag-submit ng ID tsaka yung selfie mo na hawak yung ID. Saka lalabas yung totoo mong matatanggap. So, 1,000 na loan na yan. Kakaltas mo siya ng 300. And then 10, kayo matatanggap mo na lang is 690. Na babayaran mo, ibabalik mo sa loob ng 7 days. So, hindi po siya maganda. So, syempre guys, hindi ko na tinake dahil ang dami ko kayong babayaran. And siniseryoso po kasi yung mga ganito. So, ayoko sa ganito mga loan apps na ang laking kinakaltas, tapos 7 days lang. Tapos, hindi kasi lahat ng OLA, just because meron tayong offer, ay dapat nating i-take kasi sayang po yung ating personal information na sinasubmit. So, dito, dahil ayoko sa kanya, so yung ginawa ko, dahil hindi po siya nagpapadelete, guys. So, nung kinlik ko yung delete, lumabas yung ganitong page. So, patay. Sabi ko, paano na to? So, at least naman nakapag-edit. Here's the thing may mga fake kasi na loan apps, nagbibigay ka ng information, that's possibly also the same information na sinabit nyo sa mga e-wallet nyo. Kaya nakakapraning, guys. So, nilagay ko kasi yung GCash ko and then when I realized na hindi pala siya nagdi-delete na ako, guys, what I did was, binalikan ko yung mga details, at least naman na i-edit siya. Iniba ko yung GCash number, tapos yung ibang details para walang mag-attempt na yung iba na yung iba na yung nag-iingat. Wala kasi siyang delete option at nakakatakot pero questionable yung kanyang, hindi naman ako nagko-commit ng fraud dito. I'm just protecting my personal information dahil nakakaduda po yung loan app na to. Iniba ko yung mga information ko dahil hindi naman ako nag-loan sa loan app na to. And then, in-uninstall ko siya sa cellphone ko. Sabi ko sa inyo, mag-ingat po kayo sa mga dito mga loan apps. Kaya kung bago kayo mag-download ng isang loan app, hanapin nyo muna mga reviews ko mga guys para meron kayong heads up kung okay ba to o hindi. Para sa akin no-go po yung loan app na to. And duda ako, ang daming red flags. Kung naghahanap kayo ng mga online loan platforms na pwede nyong lapitan kung kailangan, then meron akong list of legit loan apps dito po. Kasi bago kayo mapadpad sa mga kaloka mga loan apps, guys, dito muna kayo sa legit loan apps playlist. Kasi yung mga loan apps na to, nasubukan ko na sila. And so far, approve man or reject, okay po yung experience ko sa kanila dahil okay po yung terms nila so far. So, check nyo muna yung mga loan apps dyan. And hopefully, andun po yung loan app na sasagot sa needs nyo. Pero iwasan nyo po yung loan app na to. So, that's it for today's video. I will see you on my next vlog. Bye-bye!